may kaso, sa tamang forum, mag-explain kami. Nagsabi kami noong nag-file sila ng articles of impeachment nila na ready ang defense team para sumagot sa accusations ng prosecutors ng House of Representatives. Noong umakyat sa Supreme Court, yung kaso, lahat ng hiningi ng Supreme Court ay ibinigay namin. Doon sa mga tamang forum at sa tamang venue, nagbibigay kami ng saktong sagot at nagbibigay kami ng saktong sagot at nagbibigay kami ng explanation ng mga accusations. Pero hindi pwede na moro-moro na kung saan lang nagbibigay ng akusasyon at kung saan o kung kailan lang nila gusto mag-akusa ng tao. Ma'am, one last po. Kay FBR, regarding po dun sa confirmation of charges, how is Atty. Kaufman handling the case po? Ka Attorney Kaufman, ang pagkakaalam ko, nagbibigay naman siya ng mga media interviews at sumasagot naman siya sa mga questions. Hindi kasi ako pwedeng mag-explain para kay Attorney Kaufman, no, sa kanyang mga preparations at mga ginagawa sa case ni former President Duterte sa ICC. So yung trust and confidence po Atty. Kaufman, nandun pa rin po? Of course, yes. Oo, kasi siya yung pinili ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na lawyer. So we only follow kung ano yung choice ng client, no? Siya naman yung kliyente, sa kanila naman yung professional arrangement. So as long as nagsabi si dating Pangulong Rodrigo Duterte na yan ang aking mga abogado, susunod kami and mag-cooperate kami kung anong kailangan ng legal team. Okay, next, we have Sir Julius Paco of Brigada. Sorry po. Ma'am, budget deliberation po, ma'am. Ano po ma-expect po natin po sa OVP na budget? Budget hearing, ma'am. Yes, budget hearing. Well, it will be the same no, as last year. Hindi naman nagbago ang administration eh. Yan pa rin ang Pangulo natin, yan pa rin ang Speaker of the House of Representatives natin. So wala na tayong ma-expect na ibibigay para sa Office of the Vice President. So kung ano yung in-approve ng Department of Budget and Management, yun din yung sinabit namin, yun din yung nilagay sa NEP. And of course, ang expectation natin is bababaan yan pagdating sa House of Representatives. Any reaction po sabi nila sa habitual absence niyo po daw? Habitual absence saan? Hindi ko alam kung ano yung pinagsasabi nila na habitual absence. As I said, ito na naman yung style ng mga tao na anti-Duterte na nagbibigay lang ng akusasyon kung saan-saan at wala namang basihan, walang ebidensya at hindi nila na lang sinasubmit o itinataas sa tamang forum or sa tamang venue yung kanilang mga akusasyon. Alam nyo, ang akusasyon na walang basihan ay isang paninira lamang. Ganyan ang lagi nilang ginagawa.